Ano ang pinakamahalagang utos na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Doon sa langit. Sa ikapitong antas ng langit, ipinakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Baitul Ma'mur sa ikapitong antas ng langit. At ipinakita rin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Sidratul Muntaha. Inshallah, darating ang panahon na matatalakay natin ang Baitul Ma'mur at matatalakay din natin ang Sidratul Muntaha at iba pa. At marami pang mga ipinakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito ay ipinahayag ng Allah sa kanyang alipin ang anumang kanyang kapahayagan. Ipinag-utos ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang 50 times na pagdarasal sa araw at gabi. Ibig sabihin ay araw-araw. At nang bumaba, kasi doon siya sa ikapitong antas ng langit. Okay? At nang bumaba siya, ay nakatagpo niya si Musa sa kanyang kapayapaan. At tinanong siya ni Musa kung ano ang ipinag-utos ng Allah sa kanya at sa kanyang mga pamayanan o mga tagasunod. Sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Musa na 50 salatan, 50 times na pagdarasal ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa kanya ni Musa, "Irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalik fa inni qad balawtu bani Israila wa khabbartuhum." Bumalik ka sa iyong Panginoon at humingi ka sa kanya ng bawas. Pinabalik ni Propeta Musa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumalik ka sa iyong Panginoon at humingi ka sa kanya ng bawas sapagkat hindi makakayanan ito ng iyong umma, pamayanan o kaya ay mga tagasunod. Kaya bumalik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang Panginoon doon sa Allah subhanahu wa ta'ala upang mabawasan ang bilang ng pagdarasal na 50 times. At sinabi niya, "Ya Rab," bilang panalangin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Rab, khaffif an ummati." Sa ibang salaysay, "Khaffif ala ummati." O aking Panginoon, hinihingi ko sa iyo na bawasan mo sa aking pamayanan, ang pasanin, ang 50 times na pagdarasal. Kaya binawasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 5 o 5 ang ibinawas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bumalik na, bumaba na si Propeta Muhammad kay Musa para sabihin na nabawasan na ng 5. Sinabi sa kanya ni Musa, "Inna ummataka la yutiquna dhalik. Farji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif." Katotohanang hindi makakayanan ito ng iyong umma, pamayanan o mga tagasunod. Kaya bumalik ka sa iyong Panginoon at humingi ka sa Kanya ng bawas. Sa ibang salaysay, makikita natin sa Sahih al-Bukhari, kasi itong nababanggit natin na 5 ang binawas ay sa Sahih Muslim. Sa 50 times na pagdarasal. Doon sa Sahih al-Bukhari ay 10 ang ibinawas sa 50 times na pagdarasal. Kaya patuloy na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagbalik niya sa pagitan ng kanyang Panginoon at ni Musa. Sa kanyang kapayapaan si Musa. Kasi babalik naman si Propeta doon sa Allah at bababa naman doon kay Musa. Pinababalik naman ni Musa si Propeta doon sa Allah para humingi ng bawas at bababa naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At binabawasan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa yung 50 times ay naging 5 times. 5 na lang na pagdarasal ang natira sa 50 times na pagdarasal araw-araw. Sinabi sa kanya ng Allah, "Ya Muhammad, innahunna 5 salawatin kulla yawmin wa layla. Likulli salatin 10. Fadhalika 50 salatan." O Muhammad,
ang mga ito ay 5 pagdarasal sa bawat araw at gabi. Ibig sabihin ay araw-araw. Sa bawat isang sala, pagdarasal ay katumbas ng 10. Isang sala ay katumbas ng 10. Kaya ito ay katulad din ng khamsuna salatan, 50 na sala o kaya ay pagdarasal. Katulad din ng 50 times na pagdarasal. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in 'amilaha kutibat lahu 10. At sino mang naghangad na gumawa ng isang kabutihan at hindi niya ito naisagawa, ay isusulat para sa kanya ang isang kabutihan. Subalit, kung naisagawa niya ito, ay isusulat para sa kanya ang 10 kabutihan. Waman hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an. Fa in 'amilaha kutibat sayyi'atan wahida. At sino mang naghangad na gumawa ng isang kasamaan at hindi niya ito naisagawa, ay walang isusulat sa kanya na anuman, kasamaan o kasalanan. Subalit kung naisagawa niya ito, ay isusulat sa kanya ang isang kasamaan o kaya isang kasalanan. Hindi katulad doon sa kabutihan na kapag nagawa mo, ay isusulat sa iyo ang 10 kabutihan. Kaya yung pagdarasal, 5 beses na pagdarasal, katulad din ng 50 beses na ibig sabihin pagdarasal. Kasi 5 times 10 ay magiging 50 na pagdarasal. Dahil dito, ay bumaba na si Propeta Muhammad kay Musa at binanggit niya kay Musa na kung saan ay naging 5 times lang na pagdarasal ang natira sa 50 times na pagdarasal. Sinabi sa kanya ni Musa, "Irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif." Bumalik ka sa iyong Panginoon at humingi ka sa kanya ng bawas. 50 times na pagdarasal, binawasan na ng Allah hanggang sa naging 5 times lang na pagdarasal, pinababalik pa ni Musa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil gusto ni Musa na bawasan pa ang 5 beses na pagdarasal na iyon. Kasi hindi makakayanan ng mga pamayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Experience na ni Musa sa kanyang mga pamayanan. Okay. Sabi ni Musa, bumalik ka sa iyong Panginoon at humingi ka sa kanya ng bawas. Alam niyo ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaytu minhu." Katiyakang bumalik na ako sa aking Panginoon. Kasi pabalik-balik na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maghingi ng bawas. Hanggang sabi niya sa ako ay nahihiya na sa kanya. Yun yung nasa Sahih Muslim. Dito naman sa Sahih Al-Bukhari ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rabbi hatta istahyaytu, walakin arda wa usallim." Humingi na ako sa aking Panginoon, humingi na siya ng, ibig sabihin ay bawas, hanggang sa ako ay nahihiya na. Nahihiya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bumalik upang maghingi pa ng bawas. Matapos na naging 5 beses lang ang pagdarasal sa loob ng isang araw, na samantala 50 beses ang unang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin arda wa usallim. Sabi niya, ngunit ako ay nasisiyahan at ako ay tumatalima sa kanyang kautusan. At nang lumisan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakarinig siya ng isang tinig ng panawagan na nagsasabi, "Amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi." Aking pinangyaring ipatupad ang aking kautusan. Ibig sabihin nito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaffaftu an ibadi, at binawasan ko ang pasanin ng aking mga alipin. Ibig sabihin ay ginawa niyang magaan ang
mga pasanin ng kanyang mga alipin. Na kung saan ay yung 50 times na pagdarasal ay ginawang bagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na naging 5 times lamang na pagdarasal sa ibig sabihin ay isang araw. Dahil dito mga kapatid ay mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating relihiyong Islam ay hindi pagpapahirap. Kung sino man ang nagsasabi ng Islam ay nagpapahirap sa mga tao, maling-mali yun mga kapatid. Maling-mali. Kasi ang Islam ay hindi nagpapahirap. Bagkus makikita natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Tingnan ninyo mga kapatid, ayon sa kahulugan ng talatang ito, yuridullahu, ninanais ng Allah, an yukhaffifa ankum, na maging magaan sa inyo ang kanyang mga ipinag-utos, ang mga batas na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, magaan, katanggap-tanggap. Wa khuliqal insanu da'ifa, at nilikha ang mga tao, ang sangkatauhan na mahina. Sadyang mahina ang mga tao. Ayon sa pagpapaliwanag ay sa pagnanasa. Makikita natin yan. Babae man o lalaki, may kaalaman o walang kaalaman sa pananampalataya, ay ibig sabihin pari-pareho na mahina. Nilikha ng Allah na mahina. Kaya mga kapatid, lagi nating tandaan na tayo ay ibig sabihin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na isagawa natin ang mga ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na itong ibig sabihin ay pagdarasal. Kasi ang mga kautusan ng Allah ay dito sa lupa, ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa. Subalit ang pagdarasal ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na mismo ang pinapunta doon sa mga kantasan ng langit. Tingnan ninyo mga kapatid, napakaganda ang pananampalatayang Islam. Kasi lahat ay detalyado, lahat ay mayroong katibayan. Kaya yakapin natin ang Islam. Yakapin natin ang pananampalatayang Islam ng buong puso natin, na tatanggapin ang mga aral sa ating ibig sabihin ay pananampalatayang Islam.